Umaarangkada ngayon mga kababayan ang mga paninira laban kay Congressman Marcoleta. Alam nila kasi na isa ito sa may tsansa na manalo sa pagka-senador. Isa sa mga paninira sa kanya ay itong House Bill 4633. Pakinggan natin sa kanyang programa sa Saganang Mamamayan ng Net25, yun pong paliwanag mismo ni Congressman Marcoleta dito po sa House Bill 4633. Ni-recycle na naman nila yung, alam mo, nung nakarang election, di ba tumakbo ako? Opo. Itong paninira na to, nilabas, ayan, nilabas na, makikita mo hindi, 2022, ayan, no? Last election po yan. Ibig sabihin, nung huli pa, naipaliwanag na natin ito, Totoo, ilang beses na natin paliwanag na ito. kaya lang lumabas, kaya lang ako gumawa ng parang panukalang batas na dahil may mga kababayan tayong taga Mindanao, ilahad nila yung kanilang parang sinay, mga sentimiento. Opo. O sige, kako, di ang gawin natin ay gumawa tayo ng, tingnan natin, kasi merong pre-hearing naman sabi ko ganyan. Opo. Nung magkaroon ng pre-hearing, nakita namin yung maaring pagmula ng di pagkakaunawaan dito, akala nila meron tayong binibira o hindi, na naig yung usapin na wag na lang nating ituloy. Ayun. Kaya yung panukalang batas na yon, hindi na take up kahit isang ano lang. Ayun. 18 Congress pa yun. At ako na rin ang nagsabi na parang nagdesisyon na rin kasi ina-assess mo yung impact Opo. So nagpatawag kami ng mga ilang mga grupo. Sabi nila, sir, baka lang po magkaroon po ng magkaroon ng misunderstanding dito. So yung object po ng legislation, baka po imbes na makatulong, lalo pa po makasama. Okay. So nung makita ko yung yung consensus, so sabi namin, ita-drop na lang namin. Kaya nga hindi na-refile yun ng 19 Congress. 18 Congress pa yun Ngayon po, ngayon, pilit na namang ilabas. binubuhay para yung mga kababayan nating Katoliko ay para mga magalit sa inyo. Samantalang hindi naman galing sa akin yun, ang galing sa mga grupo na nagpapatulong lang sa akin. Ang konsepto nito, Atakong, di ba sa mga ospital, ay merong government hospital na merong common, anong tawag doon, na parang chapel, na doon lalo na sa mga sectarian hospital. Ayun, opo. Kasi yung iba naman kasi, lalo na kung yung sakit niya medyo peligroso, gusto nila sa mga private. Opo. Nabanggit lang nila, siyempre po, kanya gusto namin, lalo na po yung mga iba na, mala nyo, talagang may taning na po yung buhay. Yung parang may neutral space lang. Magkaroon sila ng parang makikita ko yung title nito, may option lang, optional, na kung pwede maglagay ng isang neutral space sa isang pagamutan. Na kung saan, kung halimbawa hindi siya ganito ang religion, meron siyang neutrality. Meron siyang neutral space. Ganun lang, ibig sabihin. Pero hindi sinasabing ibawal lahat ng mga, paano naman natin, paano mo tatakdan? Paano ka gagawa ng batas na ipagbawal mo yung paglalagay ng krus daw doon sa mga parang ang dating pinatatanggal nyo rin yung mga krus sa mga ospital kung yun ang dating. Yun ang kanilang gustong i-insinuate. Para magalit sila sa akin. So tingnan mo, yun ang pero ito tahasan at deliberate na pagmamali. Pero ito naman baka wala pang nagbablog nito, itong punto ito. Ito naman ata, pinopost lang nila ngayon sa social media na yung words lang na hindi pa ginagamit ng mga vlogger. Kilalanin niyo itong taong ito, sabi nila, tayong mga ganito, ganyan. Ipakita nga ulit natin direct, ito yung ginagamit nila. Yan. Mga kapatid na Katoliko, tandaan ninyo, nasa larawang ito. Siya ay may akda ng House Bill 4633 o Anti-Crucifix Bill. Nung pumunta ako sa San Fernando, nung siguro mga 2 years ago ito, nung ipaliwanag ko doon sa, ay, ganun pala yan. Ginamin niya sa akin alam mo kung kanya sumawa rin ng loob ko sa iyo. Buti na lang na ipaliwanag mo. Kaya, pagka ganyan, gusto kong ipaliwanag. Tama po kayo. Kahit na kumita pa ng konting sentimos yung gumawa niyan, nakakaawa nga, titita sa pagitan ng panliling lang sa kapwa. Sana naman, mabusog siya doon sa kanyang kinita dyan. So ito po kung 17 Congress pa o 18 Congress? 18 Congress. Yung nakarang Kongreso. At sa procedure dyan, pag hindi mo ni-refile yan, wala na yan. Wala na. Makikita naman nila kung ni-refile.
Sana, doon sa matatanong. Merong website ng House of Representatives. Opo. Salain nga sa website. Wala ka makikita ng ganyan. At ngayon po, binubuhay nila. Sila bumubuhay. Nakita mo, pati patay gusto nila buhayin. Ito kaya yung totoo. Na ang layunin po ko, magalit ang tao sa inyo, para nang sa ganun baka nga naman may maloko, no? Kaya, pero kailangan mong ituwid Tama po. yung katotohanan. Kasi pag hindi mo itinuwid, mag-aakala yung tao na totoo yun. Baka totoo. Ang version ng totoo, yun eh. Oo. Sabi ni Senator Enrile, may version ka, may version ako. Oo. So yung totoo, mali yan. Yan. Pero tatanggapin ng iba na yung pala yun, hindi pala yung totoo. Kawawa naman, baka mamali siya. Gaya halimbawa, kung hindi naman nila narinig. Bagamat ito nga, sabi natin, noon pa, naipaliwanag din natin ito ko. Ilang beses na rin natin naipaliwanag. Noong pang 2022 elections yan. Isipin mo naman, para lamang sila makapandaya, i-recycle nila ito. Pati ba naman yung katalinuhan ng ating mamamayan, susubukin pa nila. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. Salamat po.